Pinapanyo. Magkasakit po sana kayo na maubos din ang pera nyo, na matikman ninyo at maranasan ninyo kung ano yung hirap ng mga mahihirap natin na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Doon po sa ating sinulong na batas, progressive po. So hindi kaagad-agaran na lahat ng sakit ay mabibigyan talaga ng benepisyo. Sinimulan lang po natin yung pinakamaraming may sakit na mga Pilipino at kasama na po dyan ang high blood pressure, ang diabetes, ang heart disease at tuberculosis. Pero ang larangan ang layunin po ng batas darating sa punto na halos lahat na po ng sakit dapat meron ng benepisyong mabibigay at ang talagang layunin ng batas gaya sa Europa kung saan ko naranasan ng universal healthcare, yun ako'y nag-aral sa Inglaterra na libre ang aking gamot, libre ang aking mga blood test. Ang gusto natin mangyari lahat po ng gamot at paggamot ay dapat malibre bilang karapatan ng mga Pilipino. So dahil nga po progressive ito, habang nagpapalaki ng pondo ang PhilHealth, ay limitado pa lang ang mga benepisyo. Pero dinagdagan din po natin yung mga kung saan manggagaling ang pondo ng PhilHealth. Hindi lang po budget ng Department of Health, hindi lang po sa premiums, pati po yung kita ng PAGCOR, yung kita ng PCSO, at saka yung tinatawag na sin taxes. Yan po ang mga nagpopondo. Ang nangyari po, dahil kakaunti pa lang ang benepisyong nabibigay ng PhilHealth, lumaki ang pondo ng PhilHealth. Anong dapat ginawa ng PhilHealth nang lumobo ang pondo niya? Unang-una, nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sa totoo lang po, wala pang benepisyo na bibigay sa stent. Yung stent ng heart, napakadami po nagpapastent at mas mura po yan kaysa sa open heart surgery. Ang open heart surgery, ang benepisyo, makukuha lang kung gagawin yan sa Philippine Heart Center. Bakit hindi sa lahat ng mga hospital? Ang cancer, yung ating cost of chemotherapy at radiation, hindi naman bayad lahat. Dapat bayaran na lahat yan. So far, ang nababayaran lang po na lahat yung pang-dialysis na ang maximum naman po ay pang-4 na beses kada linggo. Tapos, nalalaman ko po ngayon na bagamat dapat libre na yung mga maintenance medicines, dahil katungkulan na yan ng mga lokal na pamahalaan, hindi pala totoo na nakakakuha ng libreng gamot. Kaya nga po, kung merong sobrang pondo ang PhilHealth, dapat yan binigay as karagdagang benepisyo sa mas marami pang sakit o di naman kaya ilinaan pambili ng gamot ng libre na ang gamot. Kasi hanggang ngayon po, ang insulin, hindi naman po makukuhang libre. Ang nakukuhang libre lang yung mga tabletas, kaya ng glucophage. Now, bukod pa doon sa pagbibigay ng mas maraming benepisyo, kung marami silang pera, edi, huwag sila mangolekta ng mas mataas na premium kung sobra-sobra na ang pera nila. Kasi nga po, doon sa implementing rules and regulation, hindi po doon sa batas sa sinulong ko, regular na tumataas ang bayad ng miyembro ng premiums doon sa mga nakakabayad. So kung sobra-sobra na ang pera, dapat yan hindi na ipinataas ang PhilHealth. So kung ayaw mo magbigay ng mas maraming benepisyo, huwag kang tumanggap na mas mataas na premium. Pero malinaw na malinaw po doon sa batas, no, na ang pondo ng PhilHealth dapat lamang mapupunta sa mga miyembro. Pero ngayon po, dahil sa katutak nga ang pera ng PhilHealth na hindi naman ginagamit sa benepisyo at patuloy pa rin ang paniningil nila ng mas mataas na premium, abay, ito po ang pruweba. Ito po ang pruweba na ang board ng, lakihan natin ito mas malaki, yung board ng PhilHealth, unang-una, ayan, ibaba natin. Babasahin ko po. Anong naging desisyon ng board? Dito ko po sa telepono ko babasahin. No? Abay, ito, based on the recent approval of the PhilHealth Board on the transfer of government subsidy for premium contributions that are more than the benefit expenses of indirect contributors. So apparently, merong 89.9 billion na pera ang linaan ng gobyerno para sa premiums na hindi naman nagagastos dahil hindi nabibigyan ng karagdagang benepisyo ang mga miyembro. So kung meron kayo extra na pera, dahil sabi ng batas, dapat gastusin yan para sa benepisyo ng mga members, dapat nagbigay ng mas maraming benepisyo. Sagutin nyo na yung stents o siguro yung mga open heart surgery. Sagutin nyo na rin yung full cost ng chemotherapy at saka ng radiation dahil yan naman po talaga ay napakamahal. No?
Sagutin na yung mas maraming gamot na maintenance na ngayon ay palaging kulang sa mga local government units. Pero nakasulat din po sa batas na yan, hindi dapat ibabalik sa national government ang kahit anong sobrang pondo. Dapat yan ubusin sa mga miyembro. Sa katunayan, hindi nga dapat magkaroon ng savings ang PhilHealth. Dapat yan ubos sa benepisyo dahil hindi po ako naniniwala na with 110 million people na karamihan sa atin ay mahihirap, hindi natin kinakailangan ng tulong medikal. Dapat tignan nyo na lang yung mga pumipila sa PCSO, no? At kung talagang maraming pera kayo, di gawin nyo ng libre lahat. Kasi ngayon, ang tuberculosis, 7,000 lang ang binibigay na benepisyo. Sagutin nyo na rin pati yung paghuhospital nang magkaroon na ng zero billing courtesy of PhilHealth dahil yan naman talaga ang layunin ng universal healthcare. Dumating sa punto na libre na talaga ang paggamot at ang gamot. Pero ito po, nakasaad po dito sa isang memorandum na address sa EXECOM, yung Executive Committee ng PhilHealth, na nagkaroon na raw ng approval ang board na yung government subsidy for premium na sumobra dahil ito ay sobra dun sa mga expenses ng indirect contributors ay ibabalik sa gobyerno. 89.9. At ito pa nga po yung schedule ng pagbabalik. Ang first tranche May 10, 2024. Ngayon po, August 21, 2024, 10 billion. 20 billion nung una, 30 billion sa October 2024, at 29.9 billion sa May 26, 2025. Ano pong nakapagtataka rito? Ito po yung rini-release, 90 billion sa panahon ng eleksyon. Alam naman natin na may mga bagong ayuda na inilabas kasabay din ng pirma. So anong gagawin nila? Yung pondo na nakalaan para sa kalusugan ng ating mga mamamayan, yung pondo na dapat gamitin para wala na pong mahirap na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, gagamitin na naman nila sa politika. Naalala nyo ba nung panahon ni GMA, nung na-impeach yung GMA, isa sa ginawang basehan para ma-impeach siya yung pamimigay ng PhilHealth membership card sa panahon ng eleksyon. Dahil ng mga panahon na yon, hindi ka pa pwede maging miyembro ng PhilHealth kung hindi ka nagbabayad ng premium. Hindi na po totoo yan dahil sa batas natin, lahat ng Pilipino, dapat patunayan mo lang Pilipino ka, miyembro ka na ng PhilHealth. Hindi ba ho napakalaking kawalangyaan yan? 90 billion na kailangan ng mga Pilipino para mabuhay dahil sila may sakit, gagamitin na naman sa politika? Yun pang mas masakit. Buti sana kung lahat yan ibibigay nila sa taong bayan na form of ayuda. Alam natin na yung ginagawa nila sa pirma, kunwari 3,000 pero 500 lang ibibigay, bubulsahin pa ng mga politiko. Ibig sabihin, yung 90 billion na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap, pwedeng mabulsa pa yan ng mga politiko. Papayag ba tayo? Uulitin ko po. Emotional po sa akin nung isinulong ko ang universal healthcare dahil inalay ko po yan alang-alang sa memorya ng aking nanay na bagamat hindi po dukha, nalimas ang kanyang kayamanan dahil sa kanyang pagkakasakit. Ang nais po natin, yung extra pondo ng PhilHealth kung meron man, tustuso na at bayaran na ang lahat ng mga gastos ng mga mahihirap nang hindi po sila mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Sana po, masunog kayo sa impyerno, kayong mga walang ya, kayong mga adik sa pera, mga kurap, dahil yung nakalaan po para dun sa mga pinakamahihirap, linapan nyo. Magkasakit po sana kayo na maubos din ang pera nyo, na matikman ninyo at maranasan ninyo kung ano yung hirap ng mga mahihirap natin na namamatay dahil lamang sa kahirapan. Patawarin ako ng Panginoon sa aking mga sinasabi. Lord, forgive me, tao lang po. Pero hindi ko po talaga masikmura ang kawalangyaan ng lulustay at kukurakutin ang pondo that literally spells the difference between life or death para dun sa ating mga mahihirap. Patawarin niyo rin po ako. Pero ganyan po ang aking paninindigan. Kaya nga po ulitin ko, sa mga mandarambong na naglipat ng 90 billion para kurakutin ng mga politiko, ipakukulong ko po kayo, maski yan na ang huling gagawin ko sa mundong ibabaw na ito. Pangako ko po iyan.